Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 91 at 92 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin ang isang gusali sa loob nitong larong arena kung saan ay agad na ngang sinalubong nitong malalarong si Liu Shay etong si Alibos na pasimpleng gumawa ng pantatrash talk at ipinayag na tumupad lamang siya sa kahilingan nitong incheck matapos na yumuko ito at magmakaawa sa kaniya. Literal nga na muling uminit ang tambutso nitong naturang manlalaro, subalit hindi siya makakibo at mas minabuti na lamang na magkunwaring nagpasalamat sa pagtugon nitong si Alibos habang iniisip ang kanyang pagnanais na magiganti sa hinaharap. Hanggang sa nakarating nga sila sa isang silid kung saan ay naroroon etong isa pang individual na marahang nakaupo sa isang lamesa na agad ngang binati etong ating pangunahing tauhan. Agad nga itong nagpakilala sa kaniya sa pangalang Ludfen, na siya di umanong tumatayong mataas na opisyal ng Adidas Asian Branch. Ipinayag nga nitong si Lud ang paghahangad niyang makausap ng personal itong kasalukuyang bantog na manlalaro na kapag gumagawa ng ingay sa larong arena. Sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na batay sa kanyang pagkakaalam na ang bawat kumpanya ay may kani-kanilang mga batas na ipinapatupad, gayon din kasunduan upang mapanatili ang pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa isa't isa. Kung kaya't bakit nga raw nagawa nito ang ganitong klase ng pakikipag-ugnayan sa kanya, gayong ito ay labag sa kasunduang umiiral sa bawat kumpanya. Wala namang paligoy-ligoy na inilahad nitong manager ng Adidas Asian Branch ang kanyang tunay at pasimpleng hangarin. At ito nga raw ay ang kanyang pagnanais na pumirma ng eksklusibong kontrata etong si Alibos para sa kanilang kumpanya at kanyang sinisiguro na higit na mas magandang benepisyo ang kanyang posibleng makuha at mapasakamay mula sa Adidas. Lingid nga sa kaalaman nitong binata ay palim na nagsagawa ng pagkalap ng impormasyon etong si Lud at kanyang natukoy na lubang ang tanging pinahahalagahan nitong si Alibos ay ang perang inilalatag para sa kanya. Naintriga naman etong ating pangunahing tauhan sa payag niyang nasambit hinggil sa mas magandang klase ng mga benepisyo na kapwa nga nagtanong kung magkano ang handa nilang ibigay na kabayaran para sa kanyang kausayan, na agad namang ikinatuwa nitong kanyang kaharap. Mabilis na gumawa ng isang hand gesture etong si Lud para sa binata, subalit hindi ito isang peace sign. Bagkus nangangahulugan nga daw ito ng doble pa sa kasalukuyang ibinibigay na pasahod para sa kanya ng kontrata na ipinagkakaloob dito kay Alibos ng kumpanyang Nike. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong sina Mr. Jamie na bagyang nababagabag hinggil sa isinasagawang pailalim na pagkilos sa lamesa nitong individual na lagangalang Chung Chen, na isa di umanong gutom pagdating sa pera at handang baliwalain ang etika sa kanilang industriya. Patuloy namang hindi nagdududa etong si Kel na sila ay tatalikuran nitong si Yunwo at mas pipiliin na sumama sa kumpanyang Adidas, gayon din agarang hinahangad nga na magawang kontakin etong ating pangunahing tauhan. Subalit pinento naman siya nitong kanyang bossing at kasabay na isinaad na ang isang partnership o pagsososyo ay nabubuo upang kumita ng mas malaking halaga sa pamamagitan ng kooperasyon. Kaya't kung naniniwala nga daw ito si Mr. Kang na mas maganda ang benepisyo na kanyang makukuha mula sa kanila, ay hindi ito matutuksong kumagat sa anumang alok na ipagkakalob sa kanya ng kumpanyang Adidas, kaya't mas mainam na kumalman na lamang muna sila. Subalit na tumunog na ang telepono nitong kanyang subordinate, ay siya pa nga ang unang tumayo at agad na hinangad na malaman kung ito nga daw ba ay nagmula sa ating pangunahing tauhan. Gayon din nagnanais na malaman kung ano ang mensahe nito para kay Kale. Habang wala namang masabi etong kanyang subordinate sapagkat mula lamang sa isang nakaka-stress na sitwasyon ay agarang humaba muli ang balbas nitong kanyang bossing. Wala namang ibang nilalaman ang nasabing mensahe maliban sa paghahangad nitong binata na malaman kung sino ang kanyang magiging susunod na estudyante para sa kanyang akademya. Nangangamba man ay masinangad nitong si Kale na malaman ang naging takbo ng pakikipag-ugnayan nitong si Yunwo sa kumpanyang Adidas, na sinagot naman niyang wala nga daw silang anumang dapat pang ikabahala sapagkat hindi niya magagawang traidorin ang Nike at kapwa kaniyang tinanggihan ang alok nitong karibal nilang kumpanya, na labis na ikinatuwa nitong dalawa at muli ngang nalagas ang balbas nitong si Mr. Jamie dahil sa tuwa. Samantalang taliwas naman ang nadarama nitong sina Mr. Lud na mababakas ang lubos na pagkadismaya mula sa naging takbo ng kanilang pakikipag-ugnayan sa manlalarong si Alibos. Ipinakita nga sa atin na pinuri nitong binata ang alok nitong si Lud na doble pasahod para sa kaniya nitong kumpanyang Adidas. Subalit wala nga daw siyang anumang planong iwan ng kumpanyang Nike na talagang ikinabiglang marinig nitong lalaking kanyang kaharap. Paliwanag nga nitong binata na ang kasalukuyang kumpanyang affiliated siya ay kapwa nga kaniyang mga tagahanga na palagi naghihintay sa kanyang mga ina-upload na video, kaya't hindi niya maaaring biguin
at magalang na nagpaalam buhat ng may mga bagay pa nga raw siyang kinakailangang asikasuhin. Hindi naman agad sumuko etong si Lud na mapapayag etong si Alibos sa kanyang proposal na inilatag at malakas na nawikang kanilang di umanong ibibigay kahit anumang kahilingang hingin nitong ating pangunahing tauhan at hindi lamang dodoblin ang pasahod para sa kaniya, tanging mapapayag lamang sa kanilang kagustuhan. Nakangiti namang sinagot siya ni Alibos na totoong mahalaga para sa kanya ang pera. Subalit hindi ito ang kanyang pinaka-prioridad. Tama nga raw itong si Mr. Lud na gusto niya ang pera. Subalit hindi niya maaaring ito ang magtakda sa kanyang buhay kasabay ng tuluyang pamamaalam dito sa dalawa. Labis ngang nadidismaya etong si Lud sa nangyari at nababahala sa magiging reaksyon ng kanyang mga nakatataas. Natanong nga niya etong si Lucia kung bakit di niya sinundan etong binata na na-question naman ito kung bakit niya kinakailangang isagawa ang bagay na iyon. Dagdag pa nga ni Lucia na nagawa na niya ang kanilang napag-usapan, kaya't dapat lamang natuparin din nitong si Lud ang kanilang kasunduan dahil kung hindi ay posibleng lumipat na rin siya sa kumpanyang Nike na talagang ikinabigla nitong marinig. Gayon din naiisip nga nitong nasabing manlalarong inchik na mas mainam na maging kakampi nila etong si Alibos kesa maging kanilang kalaban. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang ospital kung saan ay ating masisilayan itong ating pangunahing tauhan na may daladalang tila ba regalo para sa isang partikular na batang nagngangalang Choi Jisoo. Kasalukuyang abala nga ito sa kanyang panunood sa naging pakikipaglaban nitong si Alibos kontra sa kanyang doppelganger at labis na namamanga sa kausayang ipinapamalas nitong kanyang idolo habang walang kamalay-malay na ang individual na nagtatago sa karakter na tinatawag na Alibos ay nasa kanyang tabi. Nabigla nga ito na makita siya sa loob nitong silid at ninais na malaman kung ano ang kanyang pakay. Inilad naman itong ating pangunahing tauhan na hinahanap nito ang kanyang ama na sinagot naman itong bata na kasalukuyang ito ay tinahak nga raw ang isang convenient store upang bumili at babalik rin maya-maya lamang. Magkasama nga nilang pinanood ang video sa arena nitong binata hanggang sa nagsimula nga itong maglahad ng kanyang saloobin at panghihinayang buhat ng dahil nga raw sa kanyang karamdaman ay inihayag para sa kanya ng mga doktor na ang paglalaro sa arena ay hindi niya maaaring magawa kahit sa inaharap. Magpapayag nga sana ng kanyang saloobin etong binata. Hanggang sa naputo lamang ito nung dumating etong ama ng bata na ninais na malaman kung sino etong lalaking nasa tabi ng kanyang anak. Mas minabuti nga nitong dalawa na lumabas muna ng ospital at do'y masisilayan nating agad na nagpayag ng paumanhin etong lalaki na iniisip na isa itong maniningil ng kanyang pagkakautang. Nakapamabilis namang itinanggi nitong binata at ipinahayag na iba ang kanyang pakay na talagang ikinabigla din niyang mapag-alaman. Nagpakilala nga siya bilang si Yunho at natanong itong lalaki na hindi ba't nag-apply nga daw ito para sa Alibos Academy at masyang binati etong si Mr. Choi Yun buhat ng siya nga raw ang napili nito bilang maging ikalawang estudyante. Dagdag pa nga ni Yunho na ipinadala lamang siya ng kumpanyang Nike upang kumpirmahin ang kanyang partisipasyon para sa naturang bagay. Ang payag nga na ito ay talagang ikinabigla nitong si Mr. Choi at hindi na mapigilang umiyak habang isinasaad ang pagnanais niyang isagawa ito para sa kaligayahan ng kanyang anak na babaeng may sakit. Hindi nga makapaniwala etong ating pangunahing tauhan sa klase ng reaksyon, mayroon etong si Mr. Choi na kanyang nasisilayan. Ayon nga din sa kwento na noong isilang ang kanyang anak na babae ay kasabay din namang binawian ng buhay ang kanyang asawa. Gayun din kaniyang napag-alaman na ang kanyang anak ay nagtataglay ng isang rare terminal disease na kapwa naging rason upang siya ay mabaon sa utang tanging gumaling lamang ang kanyang anak. Bagyang nakarelate nga etong si Yunho sa klase ng nararanasan sa buhay nitong lalaking kanyang kaharap. Habang ayon pa nga dito sa lalaki na kaya nga raw siya nagbakasakali ay dahil sa kagustuhan ng kanyang anak na masilayan ang kanyang ama na makitang kasakasama etong karakter na si Alibos sa arena kaya't bilang isang ama ay gagawin nga daw niya ang lahat tanging mapasaya lamang etong mahal niya sa buhay. Do'y masaya namang ibinahagi nitong ating pangunahing tauhan na mayroon nga raw isang individual sa Amerika na kapwa nakarecover mula sa kagaya ng sakit ng kanyang anak na si Jisoo ang nagpapaabot ng tulong upang itong bata ay maoperahan na talagang hindi magawang paniwalaan nitong si Mr. Choi. At literal na tumilamsik pa nga ng malakas ang mga luha nito direkta sa pagmumukha nitong si Yunho habang walang tigil sa pagbibigay ng pasasalamat. Batay nga sa klase ng kwento mayroon ng talambuhay ni Mr. Choi ay kaniyang masasabing masahakot ng atensyon ang kanilang susunod na ilalabas na episode kumpara kay Mr. Dwayne. Gayon din kaniyang araw kinikinita na ang klase ng debosyon nitong tinataglay at isama pa ang kanyang kahusayan sa pagtuturo ay tiyak na hindi imposibleng maabot ang bronze level ng nasabing lalaki. Subalit ang kanyang ekspektasyon ay agad ding naglaho buhat nung kanyang sinubukan ang aking kahusayan nitong tinataglay ay mababakas ang pagkadismaya nitong binata
Dahil nga maging ang pinakamahinang klase ng dami ay lubos pa siyang nahihirapang talunin mga master. Ilang sandali pa nga ang lumipas at masisilayan nating nagsimula na itong ikalawang episode ng Alibos Academy, kung saan ay masaya nga niyang binabati etong kanyang mga taga-subaybay. Kasunod nito ay kanina ngang tinawag ang kanyang magiging ikalawang estudyante na iniisip nga ng kanyang mga taga-subaybay na isang celebrity o kaya naman isang atleta. Ngunit taliwas nga sa kanilang mga inaasahan habang ipinapakilala nitong ating pangunahing tauhan ang isang iyaking matandang swordsman na nagngangalang Mr. Choi at kapabahagyang nahihiyang binati ang mga manonood nitong si Alibos. Ayon pa nga sa binata na itong araw individual na kanyang kasakasama ay kapwa aabutin din ang bronze level kagaya ni Dwayne at kanila siyang napili para sa naturang episode dahil sa isang partikular na rason na siya namang ipinaliwanag nitong si Mr. Choi na para nga daw ito sa kanyang batang anak na babae. Kasunod nito ay kanila na nga tiningnan ng specs at status window nitong nasabing matandang lalaki na talagang napakababa nga ang lahat ng stats na tinataglay. Maging ito ngang si Mr. Choi ay nadidismaya sa kanyang tinataglay na abilidad kung kaya't doon ay pinrangka nga siya nitong ating pangunahing tauhan na maging siya ay nababahala na kung ganito ang kanyang kalagayan ay imposible para sa kanya na maabot ang nasabing antas sa larong arena. Tinanong nga niya ang kanyang mga manonood kung pumapayag nga daw ang mga ito na pairamin niya si Mr. Choi ng isa sa mga items na kanyang pagmamay-ari na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Napagpasyahan nga nitong binata na ipagkaloob dito sa matandang lalaki ang dwarf sword upang kahit papaano ay tumaas ang kanyang stats at magawang makasabay kahit papaano sa magiging pagsasanay at labang kanyang kahaharapin. Paliwanag nga nitong binata na bagamat napakababa ng stats na tinataglay nitong si Mr. Choi ay nagtataglay naman ito ng isang rare counter type skill na tinatawag na Dust Storm na nagpapababa sa atake ng kanyang makakalaban oras na nagawa niyang makapag-counter sa mga atake nilang pakakawalan. Pinaplano nga nitong si Yunwoo na hasain ang abilidad mayroon etong matandang lalaki pagdating sa pagsasagawa ng counter-attack na agad din sinagot niya na bagamat ito ang kanyang rare skill ay aminado siyang hindi pa siya sanay at kulang pa ang kaalaman upang maayos itong maisagawa. Kung kaya't dahil doon ay napagpasyahan nitong binata na kanyang pagkakalooban etong kanyang estudyante ng isang demonstrasyon at kasabay na tinahak ang Coliseum. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ating masisilayan ito na kasalukuyang mayroong isang individual na kahaharapin para sa isang 1 versus 1 battle. Agara naman siyang nakilala nitong individual na kanyang makakaharap na talagang tensyonado at nadidismaya buwat ng sa dami nga raw ng kanyang makakalaban ay eto pang si Alibos ang napunta sa kanya at mukhang mapuputol na ang kanyang win streak. Maya-maya pa ay gumawa na nga ng isang hand gesture etong si Alibos na tila ba naghahamon para dito sa kanyang makakalaban na gumawa ng pagkilos laban sa kanya. Nanatili namang kalmante etong kanyang makakarap at seryosong iniisip na malamang ay sinusubukan lamang siyang sirain nitong ating pangunahing tauhan habang dahan-dahang hinuhugot ang kanyang espada. Samantalang eto namang estudyante niyang si Mr. Choi ay tila ba naging multo habang pinapanood sa isang tabi ang kanyang guro na magbibigay ng demonstrasyon pagdating sa dapat niyang matutunang abilidad. Kumilos na nga etong manlalaro na kanyang mga kalaban at iniisip na malamang ay kinakausap nga raw nitong si Alibos ang kanyang mga manonood. Matagumpay naman siyang nadepensahan nitong binata habang nawikan nito na ang paghahanap sa tamang tiyempo at pagkakataon ang pinakaimportante sa lahat pagdating sa pag-counter. Kinakailangan nga daw matutunan nitong si Mr. Choi ang mag-obserba at hintayin na unang gumawa ng pagkilos ang kanyang makakalaban bago magsagawa ng kanyang ganting atake. At kapag matagumpay nga raw makalika at makahanap ng butas sa aksyon ng kanyang kalaban, ay siya namang tamang pagkakataon upang gumawa ng counter-attack etong kanyang estudyante at gamitin ang pangwakas na pag-atake habang naguguluhan naman sa mga nangyayari etong kinakalaban niya sa Coliseum. Dagdag pa nga nitong binata na itong araw ang pinakapangunahing kinakailangang kasanayang matutunan nitong kanyang estudyante para maging mahusay pagdating sa paggawa ng counter-attack. Habang masisilayan nating abala ito sa pagsusulat at nagdududa sa sarili kung ganoon na lamang kadali niyang maisasagawa. Nagpatuloy pa nga siya sa pagde-demonstrate sa kanyang estudyante na kung saan ay hindi na nga maiwasan ng kanyang mga manonood na makadama ng awa para dito sa kanyang naging biktima. Nakasalukuyang naiiyak na nga dahil sa kayang dinaranas mula sa kamay ni Alibos at malakas na isinigaw na plano na niyang mag-unsubscribe. Subalit hindi na nga pinatapos pa nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang pagsasalita at agad na tinapos na rin ang kanilang labanan at kasabay na idiniklarang panalo nitong system. Pagkatapos ay binali nga niya ang kanyang atensyon para dito sa kanyang estudyante at natanong ito kung may napulot nga daw ba siyang aral at natutunang bagong paraan kung papaano mapapahusay ang kanyang pag-counter.
Subalit aminado naman etong si Mr. Choi na hindi niya nauunawaan ang nais ipabatid sa kanya nitong si Alibos mula sa pakikipaglaban niyang naisagawa. Habang mas minabuti nga nilang magsagawa na ng pag-eensayo upang mas mahasa pa ang kasanayan nitong matanda pagdating sa pakikipaglaban. Ipinakita nga sa ating patuloy pa rin itong nahihirapan kahit na isang intermediate dami lamang ang kanyang kinakaharap at maging itong mga manonood ay nagsimula na rin i-motivate etong si Mr. Choi upang huwag sumuko. Patuloy nga siyang inoobserba nitong binata sa isang tabi at bagamat nahihirapan etong kanyang estudyante dahil bago pa lamang ito sa paglalaro, ay pinupuri naman niya ito batay sa determinasyong tinataglay para sa kaligayahan ng kanyang anak na si Jisoo at naniniwalang magtatagumpay ito sa kanyang hangarin. Mas minabuti nga niyang ipaalala sa kanyang mga manonood ang kasalukuyang estado nitong kanyang estudyante at kasabay na inilahad na dito na pansamantalang magtatapos ang kanilang isinasagawang livestream. Binigyan nga niya ng ilang assignment etong kanyang estudyante at pinaalalahanan na hasain ang kanyang kasanayan pagdating sa pagsasagawa ng counter-attack upang maging handa na para sa gagawing ranking matches. Seryoso nga siyang nangako sa kanyang mga manonood na ang iyaking matandang lalaki na kanyang kasalukuyang estudyante ay tinitiyak niyang maaabot ang bronze level na hindi naman kinwestiyon ng kanyang mga taga-subaybay bagkus sinangad nga rin ang tagumpay para dito kay Mr. Choi. Matapos ang isinagawa niyang livestream ay hinangad naman itong binata na magpahinga muna mula sa nakakapagod na gawain habang kasakasama itong pasaway niyang alaga. Maya-maya lamang ay nakatanggap naman siya ng isang mensahe mula kay Sunny na may kaugnayan pagdating sa pagpapatuloy ng MS Quest na bagyang ikinadismaya nitong si Tangi. Nilalaman nga nitong mensahe ang impormasyon tungkol sa isasagawang pagsalakay ng mga necromancer pagkalipas ng 2 araw na mangyayari sa lugar na tinatawag na Briggs at Jetty. Ikinatuwa naman ito ng binata sapagkat wala nga daw siyang anumang pagkakabalahan hanggang sa maabot muna nitong si Mr. Choi ang level 100 at isa itong magandang pagkakataon para sa kanya upang makakolekta ng mas magagandang pabuya. Subalit napapaisip nga siya buhat nang hindi malinaw sa naging mensahe nitong si Sunny kung ano ang pinakakinakailangang gawin upang makakuha ng mas magandang pabuya lalo na't hindi niya magagawang mag-isang protektahan ang isang napakalaking bayan. Nangihinayang nga siya sa posibleng mawalang pabuya para sa kanya kung maghahangad siya ng mga makakasama. Subalit kinakailangan talaga niya ng tulong at napapaisip kung sino ang nais niyang makasama para sa quest na isasagawa. Hanggang sa naalala niya ang ilang individual na posibleng pumayag sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay masisilayan nga natin etong 3 manlalaro na masaya siyang binati at natanong kung ano ang kanilang isasagawa na masaya namang sinanggot nitong binata na magsasagawa nga raw sila ng isang misyon nitong sina Yangjun at Yuri na kapatid nitong kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kasama etong si Mason na siya namang disipulo nitong Archmage na si Serpent mga Master.